Hindi po naging madali ang paghahanap ng trabaho para sa isang nagtapos na international student kamakailan. Ang kwento ng kanyang determinasyon sa report ni Teresa Redula. Having a master's degree, akala ko parang ito na yung ticket ko para makuha ng mga magandang trabaho. But kahit yung mga cashier sa mga grocery stores, rejected pa rin yung mga application ko. But it didn't stop me from trying until this opportunity came to me. Hindi na itago ng kababayang ito ang kanyang tuwa nang makamit ang pinakainasam na trabaho sa Canada. Nagtapos bilang international student noong Hulyo 2023. At ngayong pagpasok ng bagong taon, instructor na siya sa isang kolehiyo sa British Columbia. Naging okay naman yung first day of experience ko. Mga Pilipino kasi, yung mga students ko doon are, syempre, mga bata. And compared dito, halo-halo talaga. So, iba talaga yung magiging approach mo when it comes to teaching them. Taong 2021 nang dumating si Juan Miguel Reyes sa Canada kasama ang kanyang pamilya at iniwan ang trabaho sa pamantasan ng lungsod ng Pasig. Bagamat pinaghandaan ang mga hamong haharapin sa bagong buhay rito. Hindi niya inakala ang hirap na dinaanan para mapasok ang karerang nais tahakin. Naging night auditor ako sa isang hotel. Next is naging COVID screener ako sa isang care home facility. Tapos pumasok ako na baker sa isang bakery. Pumasok ako na cook sa isang restaurant. Naging server ako sa isang hotel dito sa mga events. And yun, naging admin assistant ako sa isang church dito sa Prince George. So as you can see, ang dami ko talagang trabahong pinagdaanan. Nahirapan ako mag-file ng tax ko for that year. Ayon sa Statistics Canada, hindi nagbago ang unemployment rate sa 5.8% nitong Disyembre. Nabawasan naman ng 23,500 ang full-time jobs nitong nakaraang buwan. Pero nadagdagan naman ng 23,600 ang mga part-time na trabaho. May mga times na sinasuggest ng asawa ko na gusto na niyang bumalik sa Pilipinas kasi parang everything is not working out dito sa amin. But I keep on insisting na pumunta kami dito sa Canada hindi para sa amin, kundi para dun sa future ng anak namin. But then again, out of nowhere, so in the middle of the day, nakuha ko yung email na they are asking me to interview para dun sa instructor position, which is really parang turning point sa buhay ko. May maipapayo naman si Reyes sa mga hirap pa ring makakuha ng trabaho ngayong Enero. Gusto ko may pamalas yun na may ibubuga yung mga teacher na Filipino dito sa British Columbia, and we can also excel at kaya natin makipagsabayan sa mga first world countries like Canada. Talagang just keep on trying. You don't know what the door might open for you, and it can probably lead you to your calling or your purpose. Teresa Redula, Omni News, Toronto.